Pangalawa, seek and taste His goodness personally. Kaibigan, kung sa point 1 ay nakita natin na ang pagpupuri ay desisyon, sa point 2 naman, itinuturo ni David na ang kabutihan ng Diyos ay dapat hindi lang naririnig, kundi dapat nararanasan. Tuloy natin yung Psalms 34:8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Ang ibig sabihin ng tingnan mo at lasapin ang kabutihan ay hindi simpleng pag-amen sa preaching. Hindi lang pag-like ng mga Bible verses sa Facebook. Hindi lang pag-share ng testimony ng iba. Kundi ito ay personal, first-hand, experiential encounter with the living God. Ito ay experiential knowledge araw-araw kasama ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka lang nakikinig ng kwento tungkol sa kabutihan niya, kundi ikaw mismo ang nakalasap, nakakain, nakaamoy, nakakatikim at nakakaranas. Ang word na lasapin dito ay taam, na ang ibig sabihin ay to experience by eating, to sample, to encounter. Lalasahan mo at titikban ang kabutihan ng Diyos. Ang tingnan naman ay raa, na ang ibig sabihin ay magiging totoo ito sa iyo sa pamamagitan ng personal na karanasan. Kaya nga sabi ni Spurgeon, you cannot see except by tasting for yourself. Faith is the soul's taste. Ibig sabihin, ang pananampalataya mo ay parang dila ng iyong kaluluwa. Kung hindi ka lalapit kay Lord, hindi mo siya hahanapin, hindi ka makikipag-usap sa Kanya, hindi ka susuko at susunod, hindi mo talaga matitikman kung gaano siya kabuti. Kaya nga si David, inimbitahan tayo na tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Parang sinasabi niya sa atin na natikman at nakita ko at naranasan ko yung goodness ng Diyos. At kung natikman ko siya, yung kabutihan niya, matitikman nyo din ito. Kung hahanapin at lalapit kayo sa Kanya. Grabe yun yung invitation ni David sa atin, yun yung challenge niya. Taste and see that the Lord is good. Kasi maring madalas mo na itong marinig, God is good, God is good. Sabi nila, sabi mo God is good, edi sige. Sabi sa Bible, ganon, okay. Sabi ng preacher, ganon, God is good. Oh, okay. Pero hindi mo pa natitikman. And God is saying today, huwag kang mabuhay sa hearsay faith. Ikaw mismo lumapit ka, tikman mo ako. Kapag sinabi mong lasapin, hindi pwedeng second-hand information at experience. Kung sinabi kong masarap ang sinigang, hindi mo alam kung anong lasa. Unless ikaw mismo ang kumuha ng kutsara at tinikman mo ito. Tama ba? Kahit anong paliwanag ko sa'yo, kung hindi ikaw mismo ang lalapit at magsisikap na dinggin siya araw-araw, ay hindi mo siya matitikman. Hindi ko pwedeng basahin ang Bible para sa'yo. Ikaw ang magbabasa ng Bible. Ganyan ang relasyon sa Diyos. Ikaw mismo, kakausapin mo siya, babasahin mo ang Bible mo para marinig mo ang sasabihin niya sa'yo. Maganda ang mga devotional books at mga vlogs sa YouTube. Pero experience yan ng ibang tao na nakatikim sa Diyos. Kailangan mo siya makilala na mas malalim, kaibigan. Paano? Sa pamamagitan ng personal mong devotion sa Kanyang salita. At hindi lang sa devotion ng ibang tao. At dito papasok ang isang napakahalagang halimbawa sa Bible. Ang mga mananampalataya sa Berea. Sabi sa Acts 17:11, mas bukas ang kaisipan ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Thessalonica. Bakit daw? Bakit mas bukas daw yung kanilang isip? Tingnan natin, susunod na verse. Gustong-gusto nilang makinig sa mga itinuturo ni na Pablo at araw-araw nilang sinasaliksik ang kasulatan para tignan kung totoo nga ang sinasabi ni na Pablo. Grabe, di ba? Hindi siya nakontento na sabi ni Pablo, sabi ni Pastor, yun daw yun, o yun na yun, paniwalaan na lang natin. No, kaibigan, hindi sila nabuhay sa borrowed faith. Sila mismo ang nagbukas ng Bible nila. Sila mismo ang nag-aral. Sila mismo ang nag-check kung totoo ang narinig nila. Kaya nga ang tanong, kaibigan, dumating ka na ba sa point na tiyak ka na sa iyong pinapaniwalaan dahil naintindihan mo, nabasa mo na ang buong Bible at inuulit-ulit mo ito? Alam mo, ganyan din ang invitation ni David at ng Panginoong Hesus ngayon. Ano sinasabi?
Huwag kang mabuhay sa sabi-sabi. Maging Berean ka. Lumapit ka. Siyasatin mo ang salita. Tikman mo ako. Hindi sapat na kilala ni nanay si Lord. Okay na yon. Kilala ng asawa ko si Lord. Okay na yon. Close sila eh. Intimate sila eh. Kilala ng pastor ko si Lord. Okay na yon. Kilala ng D-group leader ko si Lord. Okay na yun. Kaya nga ako umaattend sa kanya eh. No. Ang kailangan mo ay makilala mo siya personally. Marami sa panahon natin ang lookers but not tasters. Ang daming nakikinig pero hindi lumalapit. Ang daming nagba-Bible app pero walang intimacy sa Diyos. Ang daming nagpo-post ng inspirational verse pero hindi sumusuko sa Diyos sa pamamagitan ng mga pinipili niyang decision. David is saying, try Him, encounter Him, taste Him, experience Him. Subukan mo yung goodness ng Diyos, tikman mo. Alam mo yung Samaritan woman? Ang malinaw na example ng tasting and seeing the goodness of God. Ang babaeng ito ay isang taong may napakasakit na nakaraan. Sunod-sunod ang kanyang nabigong relasyon. At dahil dito, maaring tinakwil siya ng sariling komunidad. Kaya nga, pumupunta siya sa balon sa tanghaling tapat. Hindi dahil nagugutom o nauuhaw lang siya, kundi para umiwas sa mga tao, umiwas sa mga chismis at sa mga matang nanghuhusga sa kanya. Bagaman, may alam siya sa religion, may alam siya konti sa theology, sa history, at sa prophecies, pero ang lahat ng kaalamang iyon ay nananatiling second hand. Wala pa siyang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos. Alam niya ang tungkol sa Diyos, pero hindi niya kilala ang Diyos. Magkaiba yon. Maaaring kaibigan, alam mo ang tungkol sa Diyos, pero hindi mo naman siya talaga kilala ng personal. Pero isang araw, habang umiiwas ang Samaritana sa tao, ang Diyos mismo na ang lumapit sa kanya. Sa gitna ng mainit na tanghali, nakasabay niya ang Panginoong Yesus sa balon. At doon nagsimula ang lahat. Sabi sa John 4:10, sumagot si Jesus, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin. Ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig ng buhay. Wow! Parang sinasabi ng Panginoong Yesus, kung alam mo lang kung sinong kausap mo, hindi ka lang kukuha ng tubig sa balon, kundi hihingi ka pa sa akin ng totoong buhay. Grabe. Parang sinasabi ni Lord sa kanya, tigilan mo ang pag-aaral tungkol sa akin at simulan mong tikman ako ng personal. Kilalanin mo ako ng personal. Alam mo, hindi siya kinondena ng Panginoong Yesus. Kahit alam niya ang bawat kasalanan at lihim ng babae. Pero alam ni Lord na hindi ito klase ng buhay na gusto niya para sa babae. Alam niya na hindi makakabuti yung buhay na yun para sa babae. At praise God, dahil ang babae na ito ay nanampalataya sa Panginoon at natikman niya na ang Panginoon ay mabuti. At pagkatapos ng encounter na yon, biglang nag-iba yung babae. Hindi siya nagpunta sa bayan para sabihin, may natutunan ako tungkol sa Messiah. Hindi niya sinabi yon. May nabasa akong magandang teaching. Share ko sa inyo. Hindi. Ang sabi niya, sa John 4:29, basahin natin, halik kayo, tingnan nyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Hindi niya inimbita ang mga tao para pakinggan ang theory niya. Inimbita niya ang mga tao para makilala ang taong nagbago sa kanya. At nang pumunta ang buong village sa Panginoong Yesus at sila mismo ang nakarinig at naka-encounter, nakatikim sa Kanya, tingnan mo ang sinabi nila sa babae, napakaganda. John 4:42. Pagkatapos sinabi nila sa babae, naniniwala kami ngayon. Hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na namin siya nga ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaibigan, ito yung gusto ng Diyos sa iyo at sa akin. Na dumating ka sa point na nakilala mo, na encounter mo ang Diyos, hindi dahil sa sinabi ng pastor, hindi dahil sa sinabi ng kapitbahay mo, na ikaw mismo, na encounter mo siya. Dahil ikaw mismo, binuksan mo yung Bible mo, kinilala mo siya doon sa pagbabasa na iyon. Kung naniniwala ka na ang salita ng Diyos ay salita niya talaga, bakit hindi mo binabasa at tinatapos basahin ang Bible? Hindi dahil sa ito ay obligasyon, hindi dahil sa sinabi ko o sinabi ng ibang tao. Kung hindi, gagawin mo yun dahil alam mo na ang Diyos ang iyong tatay sa langit at yung salita niya
ay galing sa Kanya at mangungusap siya sa iyo sa pamamagitan ng Bible, ay gagawin mo yon dahil meron kang relasyon sa Kanya. Lord, thank you dahil maririnig pala kita. Salamat sa salita mo. Babasahin ko to araw-araw dahil dito kita maririnig. Alam mo, yung mga tao na sinabihan nitong babaeng Samaritano, hindi na sila umaasa sa kwento ng babae. Hindi na sila nakikinig lamang sa testimony ng babae. Ngayon, meron na silang sariling karanasan, sariling encounter, sariling pagtikim ng kabutihan ng Diyos. Kaya ang tanong, kaibigan, meron ka na bang sariling encounter sa Diyos? Meron ka na bang sariling, personal, lumalagong, nagmamahalang relasyon sa Diyos? Kaibigan, yan ang gustong mangyari ng Diyos sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Hindi second-hand faith, hindi borrowed faith, hindi hearsay faith, kundi first-hand encounter. Buhay na karanasan araw-araw kasama ang Diyos. Ang gusto niya ay hindi lang kaalaman sa ulo, kundi uhaw na puso na tunay na tumitikim ng kanyang kabutihan araw-araw. Ang invitation ni Lord ay hindi lang, come and learn. Ang invitation niya ay, come and taste. Sabi ni Thomas Binney, there are some things in the depths of the religious life that can only be understood by being experienced. Kaya kaibigan, simulan mo mag-pray kahit 5 minuto lang tuwing umaga at mararanasan mo kapayapaan ng Diyos na hindi kayang ibigay ng mundo. Simulan mo buksan ng Bible at magbasa ng 1 talata kada araw at mararanasan mo kung paano nagsasalita si Lord ng personal sa puso mo. Simulan mo kumanta ng papuri sa Kanya kahit umiiyak ka sa problema at mararanasan mo ang kalakasan na ibibigay ng Diyos sa iyo. Simulan mo tanggihan ng mali kahit may chance kang makinabang at mararanasan mo ang tamis ng kapayapaang galing sa malinis na konsensya. Simulan mo ilapit sa Diyos ang mga bayarin at pangailangan mo at mararanasan mo ang mga himala niya sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Simulan mo patawarin ang taong nakasakit sa iyo at mararanasan mo ang kagaanan ng puso na matagal mo nang hinahanap. Minsan iniisip mo, bakit ba wala akong peace? Bakit ba hindi ako makatulog sa gabi? Kaibigan, suriin mo yung buhay mo. Baka mamaya may mga taong matagal mo nang nakalimutan na hindi mo pa pala pinapatawad. At hanggang ngayon, galit na galit ka pa rin sa Kanya. At hanggang ngayon, hindi mo makuhang i-bless siya. At hanggang ngayon, hindi mo siya makuhang ipanalangin sa Diyos. Kaibigan, taste and see that the Lord is good. Paano? Paano mo gagawin yon? Sumunod ka sa Kanya. Yun yung pag-taste. Habang sumusunod ka sa Kanya, hindi ka lang tinitaste mo siya sa pamamagitan ng pagbasa ng Bible, kung hindi natitaste mo siya sa pamamagitan ng pagsunod mo. Kasi pag sumunod ka, susundan niya ng kapangyarihan niya, susundan niya ng blessing, susundan niya ng himala niya. At kapag naranasan mo yung himala niya, doon mo masasabi na, Lord, natikman ko ang iyong kabutihan mo. First hand, hindi karanasan ng iba, kundi karanasan ko. Kaibigan, simulan mo huminga ng malalim at ipagkatiwala ang anxiety mo kay Lord. At mararanasan mo ang katahimikang hindi kayang ibigay ng kahit anong self-help book o pampatulog na gamot. Simulan mo tumulong kahit simpleng bagay lang at mararanasan mo ang saya na dumadaloy kapag ikaw ay nagiging kamay ng Diyos sa iba. Mararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Simulan mo pasalamatan ang Diyos sa maliliit na bagay at mararanasan mo kung gaano pala karami ang biyayang hindi mo napapansin. Simulan mo umiwas sa mga barkadang naglalayo sa iyo kay Lord at mararanasan mo ang kalayaan mo mula sa tukso na dati ay nakakagapos sa iyo. Taste and see that the Lord is good. Simulan mo sundin ang conviction ng Holy Spirit kahit mahirap. Ganun yung pag-taste at mararanasan mo kung paano Kanya pinoprotektahan mula sa malaking kapahamakan. Simulan mo maghintay sa timing ng Diyos. Ganun yung pag-taste ng goodness niya. Magtitiwala ka sa Kanya. Imbis na pilitin ang sarili mong pamamaraan, sumunod ka sa Kanya. Magtiwala ka sa timing niya at mararanasan mo yung goodness. Paano yun? Mararanasan mo kung paano siya dumating ng may perfect timing. And then marirealize mo, Lord, kaya pala hindi mo binigay agad. Kasi mapapahamak pala ako. Baka hindi ko pala kayang i-handle ito. And then gagamitin ko lang ito sa kalayawan ko. And then baliwala rin. Kaya pala ngayon mo lang binigay. Dahil ngayon, yung pangailangan ko na ito,
kailangan ko pala itong pera na ito, ngayon dito ko pala ito magagamit. Pero kung binigay mo ng maaga, baka nagastos ko lang. Kaibigan, magtiwala ka sa timing ng Diyos. Huwag kang magreklamo. Magtiwala ka sa timing niya. Ganun yung pag-taste and see that the Lord is good. Simulan mo isuko kay Lord ang mga plano mo bago ka gumawa ng desisyon. At mararanasan mo ang favor niya. Simulan mo yakapin ang disiplina niya kahit masakit. Lord, salamat sa pagdisiplin mo kasi na-realize ko ngayon na mali pala talaga yung ginagawa ko. At mararanasan mo kung paano nito aayusin ang buhay mo para hindi masira ng tuluyan. Ganun mo siya matitaste. Kaibigan, ito ibig sabihin ng tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Taste and see that the Lord is good. Kaibigan, matagal mo na bang naririnig ang God is good pero hindi mo pa talaga natitikpan? Today, God is inviting you. Taste and see that the Lord is good. At kapag ginagawa mo ito, ay nararanasan mo siya. At pag nararanasan mo siya, hindi ka na maghahabol sa religion, kundi ang hahabulin mo ay ang totoong relasyon sa Diyos. Para sa iyo, ay mas mahalaga na ang presence ng Diyos kahit sa anong bagay.